Habang patuloy ang masamang start ng LA Clippers ngayon ay may mas matindi pa pala silang ipapakita. Yun na yung pagbitaw kay Chris Paul, isa sa future Hall of Famer at isa sa best players ever ng Clippers franchise sa kalagitnaan ng farewell season neto sa over 20 seasons sa liga. Sa ganitong larangan katulad ng NBA, palaging sinasabi na business is business. So kung may mga ganitong decisions man mula sa team mo ay huwag mag-aanong masama as a player. Yun nga lang parang ang laking disrespect pa rin talaga kay Chris Paul tong ginawa ng team na pinakamatagal niya pang nilaruan sa buong NBA career niya. Pero mo out of the blue, ang supposedly bittersweet na ending ng higit 2 dekada mong career, biglang puputulin nila hindi pa nangangalahati ang season. At mukhang hindi pa maayos na halaman ni Chris Paul. Inistorya niya lang na just found out on being sent home. At ilang oras lang din yan after niya mag-post patungkol sa franchise, throwback ng younger days sa team sa Lob City era nila. Crazy na hindi man lang nila, based sa nakikita ngayon hindi man lang nila kinausap ng ayos tong si CP. Hindi rin ito yung balita na ina-expect mo kapag ikalawa sa kulelat ang isang team Usually pagpapalit ng head coach or ibang makakapag-turnaround ng season nyo kasi higit 20 games pa lang naman ang nalalaro. Kaya shocking talaga itong move ng Clippers. Tsaka wala namang gaano magiging positive na impacto sa season nila. Veterans minimum lang yung pera ni CP at mess talaga ang roster nila as a whole. Ang dami nilang matatanda at injury prone na players na decision naman ng franchise na buuin. Tsaka yung slot na mapi-free up kay Paul o makukuha nila sa trade, hindi rin naman worth it kung iisipin o hindi pa ma-justify sa dami na nagawang maganda ni CP3 sa kanila through the years. Ayon sa report ni Sham, sobrang critical daw ni CP sa kanilang koponan at samahan ng laro nila at kilala naman yan si CP na magsasalita talaga even sa mga teammates niya. Pero ito nga, pati si head coach Tylo hindi na maayos ang relationship niya. Ayan, tila nakakagulo pa raw lalo sa team ang quote-unquote leadership ni Paul. Kaya para maging maayos ulit tatanggalin na nila itong si CP. Ang kulit yes, gets na natin na hindi ganun kalaki ang help ni CP sa court. Averaging 3 points a game sa career low na 32% sa field. Hindi na nga naman kawalan nito kung sa laro nila ang pag-uusapan. Pero still disrespect pa rin to kay Paul. Gusto lang din namang maging maayos ang team dahil 14 seeds sila ngayon with over 20% lang na win rate. Magigets mo pa rin yung frustration ni Paul. Lalo ko napapansin niyang kaya pang ayusin ang laro nila. Yun nga lang, hindi natin alam yung extent ng mga ginawa natin ni Paul. Paano niya naapektuhan negatively yung team. Pero bisa lumalabas ngayon, unfortunate na situation talaga to kay CP. Na biglang ganito ang magiging exit mo sa pinili mong team para sa final season mo. Parang walang class na act ng Clippers. Kahit nagawin naman nila basta nakausap man lang ng ayos o sumubok na i-resolve pero mukhang wala based sa reaction mismo ni Chris Paul. Ang saklap na exit neto sa LA, ito pa naman ang pinili niya kasi nandito pamilya niya bukod sa ang tagal niyang naglaro rito. Kaya let's see na lang ano magiging kasunod na development. I-trade man siya, i-buyout, i-wave, ano man. Hopefully maging maayos pa rin ang pag-alis sa liga neto ni Chris Paul sa kabila ng ginawa ng Clips sa kanya.